Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Mascot na inakalang si Elsa ng Frozen na nadaanan ng social media personality na si Makoy Dubs, kinaaliwan ng netizens. Random collab ng Ben & Ben at social media personality na si Christopher Diwata. Viral. 45-year-old na Pinoy hiker at cancer advocate. Pumanaw bago maabot ang tuktok ng Mount Everest. 10,000 pesos insentibo para sa libreng tuli, umani ng samot-saring reaksyon online. Customer nagpahayag ng galit at pagkadismaya nang madiskubre na may patay na butiki ang beacon na at triplets mula sa California. Sabay-sabay na nagtapos sa kolehiyo bilang summa cum laude sa iisang kurso. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral at kung minsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH TV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show, na handang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, good vibes ang hatid ng social media personality na si Makoy Averilla o mas kilala sa pangalang Makoy Dubs matapos ang kanyang innocent reaction sa pag-aakalang si Elsa ang mascot na nakasalubong nila sa daan. Agad naman siyang tinawanan ng kanyang mga kasama at sinabi na si Sofia the First ang naturang mascot. Ang aliw na video na naghatid ng katuwaan sa netizens. Panoorin sa report ni Dustin Bayog. Elsa! Kinagiliwan online ang pinost na video ng sikat na social media content creator na si Makoy Dubs kung saan ibang pangalan na cartoon character ang natawag dito sa mascot na nakasalubong nila sa daan. Para kasi sa karamihan, malalaman agad na si Sofia the First na isang Disney character ang naturang mascot mula sa kulay ng buhok hanggang sa damit at sa suot na korona. Pero iba ang pagkakakilala rito ni Makoy. Elsa! Ay, sino ba yun? Sino yun? Si Elsa ay isa ring kilalang Disney character na bida sa 2013 film na Frozen. Agad namang natawa ang kanyang dalawang kasama at itinama si Makoy sa kanyang maling pagkakakilala. Bukod sa kanilang tatlo ay marami ring netizens ang natuwa, kaya naman umabot agad ng 1.2 million views ang FB Reels na ito ni Makoy Dubs. Humingi naman ito ng paumanin sa comment section at sinabing hindi ito familiar kay Sofia the First. Kaugnay nito, nag-comment naman ang ilang netizens, tulad na lamang na mukha raw pinalaya si Sofia ng royal family. Habang hirit naman ang isa, ay kaya hindi raw ito pinansil dahil mali ang pagkakatawag sa kanya. Samantala, umabot na ng 33,000 reactions ang video ni Makoy at mayroon ding higit 1,000 comments and shares. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, sinurpresa ng iconic at social media personality na si Christopher Diwata, also known as Taylor Lautner Impersonator, ang gig ng sikat na folk pop band na Ben & Ben na inorganisa ng isang sikat na music recording company. Ang aktor, ang impersonator, naghatid ng good vibes dala ang kanyang nakakaaliw na What Happened Bella lines. What happened, Ben & Ben? Ganun na lamang ang gulat at tuwa ng fans, maski ng Band of the Night na Ben & Ben, ang sorpresang pagbisita ng social media sensation na si Christopher Diwata, aka Taylor Lautner ng Pilipinas. Si Christopher lang naman ang lalaki sa likod ng What Happened Bella trend na sumikat kamakailan sa social media, nahango naman sa naging performance nito sa isang sikat na noontime show. Samantalang appearance naman ni Christopher sa gig ng katang-isip hitmaker ay pakana ng sikat na music recording company na Sony Music Philippines na maski ang banda ay hindi rin makapaniwala sa kanilang nakita. Kaya naman hindi na rin pinalampas si Taylor para i-seize ang moment.
At nang marinig nga ito, todo hiyawan naman ng fans na minsan sa social media lamang nila napakikinggan. Caption pa nga ng grupo, sobrang random pero sobrang special. Kaya naman pati ang grupo, napasabak na din sa What Happened Bella trend. What happened, Diwata? Why are you crying? I know. Then, right? Tinadtad naman ng laugh at heart react sa mga naturang video na umani na nga na mahigit 18,000 reactions sa Facebook platform. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, isang malungkot na balita ang bumungad sa hiking community matapos pumanaw ang kababayan nating si Philip Santiago II sa tinaguriang death zone ng Mount Everest. Ito na sana ang huling stop bago niya tuluyang maabot ang tuktok ng pamusong bundok. Ang trahedyang sinapit na ating kababayan, alamin sa aking ulat. Lamig. Nagluluksa ngayon ng hiking community sa pagpanaw ng 45 anyos na Pinoy hiker at engineer na si Philip Santiago II, pinsan ng batikang journalist na si Emil Sumangil, gabi bago ang nakatakda niyang summit push. Hindi na ito nagising sa kanyang pahinga sa Camp 4 ng bundok na binansagan bilang death zone dahil sa mataas nitong altitude at sobrang babang air pressure at oxygen level. Bata pa lamang daw siya ay pangarap na niyang marating ang tuktok ng mundo, bumalik at ibahagi ang kanyang karanasan sa iba. Sa kanyang pagpanaw, si Philip ang naitala bilang pinakaunang namatay na dayuhang mountaineer sa 2025 climbing season sa Mount Everest. Higit sa pag-akyat sa may tuturing na tuktok ng mundo, bit-bit nito ang munting advokasya na magtataas ng kamalayan at kaalaman tungkol sa cancer sa mga bata. Sa Facebook post ni Sumangil, nanawagan ito ng respeto at panalangin para sa namayapang kaanak. Nag-alay din ng mensahe ng pasasalamat at pamamaalam ang isa pang pinsan nitong si Carl Santiago na nagsilbing base camp support staff sa naturang ekspedisyon. Para kay Carl, isang malaking karangalan anya na mapabilang siya sa mga pangarap ni Philip. Sa katunayan, nabigyan pa ito ng clearance ng doktor para ituloy ang summit push, makaraang tamaan ang kanilang grupo ng avalanche at mawalan ito ng malay. Bago ang kanyang legendary hike papunta sa tuktok ng Everest, sumalang din ito sa matinding pagsasanay tulad ng marathon, snow climbing at practice hike sa base camp ng Mount Everest. Bahagi si Philip ng Mountaineering Association of Krishnanagar Snowy Everest Expedition 2025. Inaalam pa sa ngayon ang tunay na dahilan ng kanyang pagkamatay. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, nakapagpatuli ka na, may cash ka pa. Ganyan ang tila naging hakbang ng lokal na pamahalaan ng Lapu-Lapu City para maengganyo ang mga kalalakihan na makiisa sa libreng tuli. Sa naturang Operation Tuli Program kasi, mamimigay ang lungsod ng 10,000 pesos para sa mga lalaking nasa edad 20 pataas, habang 20,000 pesos naman para sa mga senior citizen. Bagamat pinuri ng netizens, hindi pa rin ito nakaligtas sa tanong at puna ng publiko kung bakit imbis na tuli, bakit hindi nilang sa vasectomy ilaan ng pondo. Narito ang report ni Mili Borja. Umani ng papuri ngunit umani rin ng tanong ang ginawang libreng Operation Tuli program ng pamahalang lungsod ng Lapu-Lapu matapos mag-alok ng 10,000 pesos na insentibo sa mga lalaking edad na sa 20 pataas na voluntaryong sumailalim sa tuli. Ayon sa lokal na pamahalaan, layunin ng programa na hikayatin ang kalinisan at kalusugan sa mga kalalakihan. Bukod sa libreng tuli, nimigay din sila ng gamot, ice cream at meals. Lalong naging usap-usapan ang programa ng isiwalat na 20,000 pesos ang matatanggap ng mga senior citizens na sasali. Ngunit kasabay ng pagsuporta sa inisyatiba, umani ito ng batikos mula sa ilang netizens na nagsabing mas makabubuti sana kung ginamit ang pondo sa vasectomy, isang permanenteng paraan ng male birth control.
Ang vasectomy isang simpleng surgical procedure kung saan pinuputol o hinaharangan ang vas deferens, ang tubo na nagdadala ng sperm mula sa ari. Sa ganitong paraan, hindi na mabubuntis ang partner nito. Ipinunto rin ng ilang komento na kadalasan ay ang mga babae ang bumubuhat ng responsibilidad sa family planning sa pamamagitan ng pills, implant at injectable contraceptives. Kaya naman mas mainam umanong hikayatin ang mga lalaki sa vasectomy upang pantay ang responsibilidad sa contraception. Naalala rin ng ilan ng TV host na si Drew Arellano na nagpabakuna ng vasectomy at pinuri sa pagiging bukas sa procedure. May ilan ding nagsabing dapat ang pondo ng insentibo ay ginamit sa mas malawak at pangkomunidad na benepisyo tulad ng pangkalusugan, pagkain o sanitation programs. Sa Pilipinas, karaniwang isinasagawa ang tuli sa mga batang lalaki bago magbinata. Itinuturing itong bahagi ng kulturang Pilipino at sinasabing may benepisyo rin tulad ng pagbaba ng tsansa sa urinary tract infection, pineal cancer at HIV transmission. Gayunpaman, nananatiling bukas ang diskusyon sa kung alin ba ang mas mahalaga at dapat pondohan ng gobyerno. Ang pagtuli ba o vasectomy? Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa susunod na trending balita, hindi makapaniwalang isang babaeng customer sa naging karanasan nito nang bumili ng kakanin sa isang tindero sa Altavas sa Aklan. Paano ba naman kasi nang i-check ang pagkain, isang patay na butiki sa loob nito ang gumulat sa kanya. Ang paalala ni Marjorie sa mga mamimili matapos ang hindi ka nais-nais na karanasan. Ihahatid ni Rose Babiera. Naging mapait ang dapat matamis na merienda at karanasan ng isang ina at kanyang anak matapos madiskubre na may hindi inaasahang bagay sa pagkain na kanilang binili. Para sana sa anak ni Marjorie Salarde ang biko na binili sa isang tindahan sa bayan ng Altavas sa Aklan. Ang biko nakabalot sa isang dahon gaya ng ibang mga kakanin na binebenta sa bansa. Mabuti na lamang at ng panahong iyon, sinilip muna ni Marjorie ang pagkain bago iabot sa anak. At sa kanyang pagsusuri, sa halip na karaniwang latik ang naroon, ay isang butiki nga ang tumambad sa babae. May kita sa video na sa ilalim na bahagi ng biko, kapag inangat ito mula sa dahon, makikita ang patay na butiki na nakadikit at nakahalo sa malagkit na kanin. Bagamat maswerte raw at hindi ito nakain ng anak, nagpahayag naman ng galit at pagkadismaya si Marjorie sa naging karanasan. Tama naman daw ang halaga ng binayaran kaya inaasahan niyang malinis at safe ang kanyang binili. Kaya ganun na lang ang pagkadismaya na ganito ang sinapit. Sa huli, sinabi ni Marjorie na hindi niya ito pinost at isinapubliko para hiyain ang tindahan. Bagkus ito ay paalala sa publiko na maging maingat at suriin ang kalinisan ng mga binibili nilang pagkain. Aniya ang kalinisan ay dapat top priority lalo na sa mga industriya ng pagkain. Sa ngayon, wala pang tugon ang mismong tindero na pinagbilhan ng mag-ina ukol sa reklamo. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating huling trending story, 3 in a row. Yan na lang siguro ang masasabi ng magulang ng triplets na ito mula sa California. Paano ba naman kasi ang tatlong Mariay sabay-sabay na nagtapos sa kolehiyo at summa cum laude pa sa iisang kurso? Marahil sa ating journey sa kolehiyo, ang graduation ang pinakinaabangan nating lahat. Kasamang ating magulang sa paglakad sa stage, hawak ang ating diploma at bonus pa kapag may award tayong matatanggap. Pero tila kakaiba't nakakamaang kwento na magkakapatid na ito sa kanilang college graduation. Sa isang pambira kasing pagkakataon, sabay-sabay na napagtapos sa kolehiyo ang 22-year-old triplets na sina Mayle, Kiel at Makana Young. Sa kanilang pagtatapos, pare-pareho pa silang pinarangalan bilang summa cum laude sa San Diego State University. Ang nakakamangha, iisa rin ang kanilang kurso na tinapos, ang Bachelor of Science in Integrated Marketing and Communications Minor in Disciplinary Studies. Sa isang interview ng US News platform sa triplets, sobrang meaningful nilang makapaglakad sa stage nang sabay-sabay sila magkakapatid na mayroon pang parangal. Sa isang joint statement nila sa website ng isang magazine, ikinuwento nila na lumaki at nag-aral silang tatlo na magkakasama kaya naging support system nila ang isa't isa. Ginawa din nilang motivation ang hindi may iwasang pagkakaroon ng pagkukumpara lalo na't nasa iisang classroom sila at pinanatili ang healthy competition. Tulad na lang tuwing may bagong achievement ang isa sa kanila ay nai-inspire naman ang dalawa.
Ika nga nila, kung nakaya ng isa ay makakaya rin ng dalawa. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo mga katulad na istorya, i-share nyo na yan sa ating comment section. O di naman kaya, ay itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.